po sa Diyos sa ating special. So ngayon po mga kapatid, tayo po idadako na sa ating pong message. At pansamantala po muna natin iwan ho ang 1 Peter. And ngayon po umaga, matutunghayan po natin ang isang mahalagang paksa para po sa ating hindi naman po ito kumbaga exclusive para po sa mga kalalakihan. But the principle na kumbaga nakapaloob po dito is applied para po sa atin. But mas identified ang man of God o ang isang lingkod ng Diyos na lalaki sa mga ganitong katangian. So samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 16 verses 13 and 14. 1 Corinthians 16, 13 to 14. So ito po ang ating passage mula po sa salita po ng Panginoon. So tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. 1 Corinthians 16, 13 and 14. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, and let all that you do be done in love. Sa Diyos po ang kapulihan. Tayo po'y manalangin. Salamat po muli, O Diyos, sa pagkakataon pong ito na inyong pong salita ay may hayag at patuloy kaming magkaroon ng puso na nauuhaw sa inyong pong salita. Patuloy po na ilaan lamang po namin ang sandaling ito sa iyong pong salita at patuloy kaming makapabuhay ayon po sa ituturo po ninyo sa amin. Pabagin niyo po kami sa lahat ng aming po mga pagkakasala at ang inyong po lingkod, Ama, patuloy din po kung humihingi ng tawad sa aking po mga pagkakasala. At gamitin niyo po lamang ang tagapaghatid ng inyong pong salita upang ikaw ay patuloy na maitaas sa aming pong pagtitipong ito. At muli, ito po ang aming dalangin, Ama, sa lahat ng ito. Patubayin niyo po kami sa tulong ng Santong Espiritu sa mensaheng aming mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak ko si Jesus. Amen. Amen at amen. Makakaupo na po tayo lahat, mga kapatid. So, ito po ay medyo may kaugnayan sa puso ko kapag buwan ng Hunyo. At ito yung tinatawag po nating Pride Month. Because ang tao, so meron siyang pride, meron siyang pagmamataas sa kanyang puso, sa kanyang kaligtasan. At ito nga po ay dahil sa kanyang kasalanan. So, Pride Month in a way, na ipinagmamalaki niya kung ano ang kanyang nararamdaman, kung ano ang kanyang preference, kung ano ang kanyang gustong pagkakakilanlan na kilalanin siya sa kanyang ayon sa kanyang nararamdaman o ayon sa kanyang preference. Pero bilang isang Kristiyano, we know na ito po ay hindi sang-ayon sa Bible. Hindi mo sang-ayon ang Diyos sa kung ano ho ang dinidikta ng damdamin o ng isip ng tao. Sapagkat alam po natin na tayo ho ay makasalanan. So, ang puso ng tao ay lubhang, sabi nga, may malubhang karamdaman at mapandaya. Sabi po ng Jeremiah. Kaya, dito makikita po natin, so ang ating pong title is Upholding Biblical Masculinity. So, ibig sabihin, ang biblical na katotohanan ng pagiging isang tunay na lalaki. So, also, approaching po yung ating isang sineselebrate or kumbaga ina-acknowledge po natin yung mga ama ng tahanan. So, mga kalalakihan, primarily po ang topic ngayon sa buwan po ng June. And also to address that yung nabagay ko po kanina, which is yung Pride Month and yung homosexuality. So, ngayon makikita po natin dito po sa salita ng Panginoon. So, what is biblical masculinity? And how? Paano po natin i-uphold o pananatilihin ang katotohanan nito sa buhay natin? So, especially po sa mga kalalakihan. And as our main idea, so in the world where we live in, masculinity is being defined by personal preference and self-centered dominance. So iba ho ang definition ng culture o ng mundo
sa tinatawag po nating masculinity. So, ngayon, bukod doon sa personal preference, di ba meron po tayong Pride Month. Pero dito makikita po natin yung sekular na kahulugan ng pagiging isang lalaki. So ito rin po yung makikita po natin dito yung difference from the Word of God. Because here, in the world where we live in, masculinity is being defined by personal preference and self-centered dominance. So for example, when it comes to sports, anong sport ang iyong hilig? Siyempre, pag lalaki ka, dapat ang hilig mo ay basketball. O di kaya ay boxing. Pero pagka, halimbawa, may lalaking naglalaro ng volleyball, o di kaya ay mahilig sa gymnastics, tulad ni Carlos Yulo, so sasabihin agad ng mga tao, yan kay lalaki. Hindi mo panlalaki yung sport na yun eh. So, kumbaga, mayroong kategorya para masabing lalaki ang isang tao kung ano yung preference niya na sport. So, pero hindi naman po yan gano'n. So, meron pang isa, pagdating sa pabango. So, bakit may lalaki na ang gustong pabango ay pabango pang babae? Yan, nakukwestiyon agad yung kanyang pagkalalaki, dahil lang sa kanyang preference. Pero hindi po yan ganyan, hindi po siya gano'n pagdating sa salita po ng Panginoon. Because, para po sa isang tao, so madaling humusga ang tao. Para sa isang makasalanan, madaling niyang husgahan ang kanyang kapwa. A sinful mind judges a person easily. But, biblical masculinity is defined by spiritual character and servant leadership. So, hindi po yan dahil sa kanyang preference, anong hilig niyang pabango, anong hilig niyang laro, kung ito ay pambabae, makukwestiyon agad yung kanyang pagkalalaki. Pero ang pagiging isang lalaki, ayon sa Biblia, ay nakikita sa kanyang character at sa kung paano siya maging isang leader. Matatandaan po natin, ang headship ay ibinigay po sa lalaki. Tama? Di ba? So, hindi po sa babae. So, that's the order. Yun po yung order po ng Panginoon. And to be a man in Christ is to live and serve based on God's design. So, ang isang lalaki, to be a man in Christ, o ang tunay na lalaki kay Kristo, siya'y namumuhay at naglilingkod ayon sa pagkadisenyo sa Kanya ng Diyos. Hindi dahil ito ay gusto niya, hindi dahil ito ay preference niya ayon sa definisyon ng mundo o ng kultura, kundi dahil ito ang disenyo sa Kanya ng Panginoon. When we say biblical masculinity, so hindi po ibig sabihin ito is gender issue po. So it is not an issue of gender, okay? But it is an issue of whether he is a believer or not. Kung siya ay mananampalataya o hindi, so pag siya ay mananampalataya, definitely, kung ano ang disenyo sa kanya ng Panginoon, how to be a man, yun yung kanyang ipupursue. Yun yung kanyang gagawin. Okay? Kaya, it is not an issue of gender or position, but of spiritual life and service set apart for God. So that is biblical masculinity. You are set apart for God, not for you. Okay? Not for yourself, not for the world, but for God. Okay? And sa talata po ng ating binasa, so ito po ay final exhortation sa 1 Corinthians. So hindi pa naman talaga ito yung pinakahuling exhortation po ni Apostle Paul. Kung ay conclusion lang po ng 1 Corinthians, makikita mo natin na ito po ay naka-address in both female and male. Bagamat ang ating topic is biblical masculinity, but the context is addressed, sabi niyo, yung talata ay naka-address po sa pangkalahatan. Both male and female. And meron po tayong makikitang 5 utos or 5 commands na kung saan kino-cover po nito ang mga kategorya ng biblical masculinity o paano maging isang tunay na lalaki kay Kristo. Lalaki na kay Kristo. So with regards to life, labor, leadership, and love. So
kinocover po ng pagiging isang tunay na lalaki ay kanyang buhay, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pamumuno, at ang kanyang pagmamahal. Ano po, hindi po yan basta lang dahil ikaw ay nilikha ng Diyos na isang lalaki. Hindi lamang dahil ikaw ay dinisenyo ng Diyos bilang isang lalaki kung ano ang iyong preference ayon sa iyong pagkalalaki, kundi ikaw ay dinisenyo ng Diyos na maging kagamit-gamit para sa Kanya o maging isang kalugod-lugod na lingkod niya sa pamamagitan ng ating buhay. So, again, I will read the text. In verse 13, it says, "Be watchful, stand firm in the faith, and act like men, be strong." And in verse 14, "Let all that you do be done in love." So, these are 5 commands. Ano ho? These are the 5 commands na kino-cover din mo nito yung katotohanan how to be a man in Christ. O sino ang tunay na lalaki. Ano ho? As what God designed bilang siya ho ay isang Kristiyano. Ano po? So again, the first here. So sabi po dito is be on the alert or be watchful. So the first thing para sa isang lalaki na dapat siya ay magpakalalaki sa Panginoon o bilang siya ay isang Kristiyanong lalaki is yung kanyang spiritual vigilance. So through his spiritual vigilance. So dalawa lang po ang makakover po natin this morning. Ano po? So susundan po natin yung tatlo pa. Pero sabi po dito, number 1 is spiritual vigilance. Kailangan makilala ang isang lalaki kay Kristo bilang tagapagbantay. Yan, o tagapagbantsag. Laban sa mga banta, laban sa mga pakanan, laban sa mga atake ng kaaway. So that is the first. Okay? So through spiritual vigilance. So, as an illustration, mga kapatid, isang illustration po natin. So, marami mo, almost majority mo ng mga trabaho sa gabi ay panlalaki. Tama? So, men are likely to be vigilant in our culture. Halimbawa, barangay tanod. Mostly lalaki. Rumoronda sa gitna ng ating gabi. Ano? Rumoronda sa oras ng gabi. Para, sabi nga, makita nila kung may mga tao na hinahinala. Okay? Sisitahin nila yung mga kabataan nasa labas pa. May curfew. Hoy, uwi na kayo. Yan. So sila likely ang makikita po natin. Another one, mga security guard na nasa night shift. Nagbabantay ng mga pasilidad. Gabi hanggang umaga. Mga pulis. So, primarily, mga nakikita po natin na vigilant ay mga lalaki. And on the negative side, so yun pong mga pumapatay. Ng mga taong may kasalanan. So, ano tawag sa kanila? Mga vigilante. Yan. So, most likely, mga lalaki din yan. Diba? So, sa kultura ho natin, sa lipunan ho natin, most likely, lalaki ang gising sa gabi. Sila ho yung mostly vigilant. Ngayon, sa atin, sa mga Kristiyano ho, ang lalaki din ho dapat ay vigilant. Tagapagbantay din laban sa mga posibleng pag-atake ng kaaway. Amen po ba? Parang kakaunti ang lalaki dito So, we must be vigilant. Sabi po na, banal na kasulatan. So, isang example po natin dito is si Ezekiel or si Prophet Ezekiel. So, tingnan po natin sa Ezekiel 33. Okay. Ezekiel 33 verses 1 to 6. Tingnan po natin. Ezekiel 33. Punta tayo sa Old Testament. Okay? Ezekiel 33 verses 1 to 6. Basahin ko po. Sabi po dyan. So the word of the Lord came to me, Son of man, speak to your people and say to them, if I bring the sword upon the land, and the people of the land take a man from among them, and make him their watchman, and if he sees the sword coming upon the land, and blows the trumpet, and warns the people, then if anyone who hears the sound of the trumpet does not take warning,
and the sword comes and takes him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet and did not take warning. His blood shall be upon himself. But if he had taken warning, he would have saved his life. So yun po yung sinabi, no? Bilang isang tagapagbantay. Kasi noong unang panahon, noong panahon po ng Old Testament, so meron pong tinatawag na watchman. So ang watchman po, so siya ho ay nakapwesto ho sa mataas na lugar, sa hangganan ng isang lugar o ng isang bayan. So kasi walled ho ang mga cities ho dati, ang mga kingdoms dati. So walled ho yan. Mataas ho, and meron pong lugar doon kung saan pinupwestuhan po ng watchman. At kapag may nakita siya sa kalayuan, okay, na banta or threat, yan. So, kailangan, sa pagtunog ng trompeta, okay, agad niyang bibigyan ng babala ang mga tao patungkol sa paparating na banta. So, yun po ang trabaho po ng watchman. Otherwise, sa kanya sisingilin ang dugo ng mga tao mapapahamak sa kanyang kapabayaan bilang isang tagapagbantay. So, ganun po kabigat ang responsibilidad ng isang tagapagbantay. At ganito ho, ito ho ang isa sa tinatawag po nating katangian ng tunay na lalaki kay Kristo. Siya ay tagapagbantay sa kanyang tahanan. Siya ay tagapagbantay, kung halimbawa siya ay isang pastor o spiritual leader, tagapagbantay siya sa kanyang iglesia o pinangungunahang iglesia, laban sa mga maling aral, laban sa mga maling kaugalian. So, nandun yung kanyang pagbibigay ng babala. Amen po ba? Okay? So, sabi po dito, so, men are likely to be vigilant. Likewise, Christian men must observe spiritual vigilance. And he must be vigilant by warning his people of danger and sin. Kailangan nandoon ang ating kahandaan. Okay? Hindi mo tayo saka lang mo kikilos kapag nandyan na. Hindi lang mo tayo saka kikilos pagka may problema na. Kundi pino-foresee mo natin yung mga posibleng mangyari kapag sabi nga, nagpabaya ho tayo. Or hindi ho tayo gising or vigilant sa pwede mong gawin ng kaaway. Okay? Kaya, if he does not take warning, his blood will be on his head. And when he hears the trumpet and warns them, he would have delivered his life. So tayo ho ay may pananagutan. Ano po? Since tayo ho yung nasa head or tayo yung head. Ano po? So, pananagutan mo natin ang ikapapahamak po ng ating pamilya o ng ating iglesia. Okay? Kung tayo ho'y magiging pabaya. At pananagutan din natin kung ito man ay on the opposite side, kung sila ho ay magtagumpay o kung sila ho ay magsaksi sa atake mo ng kaaway, yan ho ay, kumbaga, dahil po sa Panginoon at tayo ho ay naging tapat sa Kanya. Okay? So, Christian men are responsible for the spiritual safety of their own households of faith, like a true shepherd to his flock. Bilang isang tunay na pastol sa kanyang tupa o sa kawan, so siya ang responsable para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa o ng kanyang kawan o sa isang tahanan ng kanyang pamilya. Kaya nga, identify mo siya as the one who protects his family. So, laging nandyan, kapag nakita niya ang kanyang anak na ma-aksidente, so talagang gagawin niya yung pinakamabilis na way para may salba niya yung anak sa aksidente. Okay? So, ganun din sa kanyang asawa. So, ganun po ang isang lalaki. Hindi yung halimbawa lang po. Kasi nangyayari po ito. So, pag-asawa, okay, tapos nakakita ko ng
sawa o nakakita ko ng ahas. So yung lalaki pa ang unang sisigaw, ano? Tapos yung babae pa may hawak ng itak. Ano? So talagang mali-mali mo yun. So, kumbaga, sa atin mo iniligay ng Diyos yung capability to protect, to defend against evil, against danger. Okay? So yun po. He must be vigilant by warning his people of danger and sin. That's why, let us be vigilant and warn them of the dangers of sin. Yan. Nandun lagi ang pagpapaalala na anak, kapatid, pag hinayaan mo yan, ito ang mangyayari sa iyo. So ayaw mo ng Panginoon at ayaw din po ng mga piling lingkod ng Diyos ng mga kalalakihan na tayo ho ay mapahamak. Kaya lagi mo tayong binabalaan. Lagi mo may babala sa atin. So hindi mo tayo basta lang nagpapaalala na magiging judgment po natin. Hindi nyo naman alam Yan. Hindi nyo naman alam ang sitwasyon Pero dahil iniligay po ng Panginoon, sila ho iniligay ng Panginoon para tayo ho ay palalahanan. So, kailangan maging acceptable ho tayo. So, kailangan may acceptance rather. So, may pagtanggap po tayo. Okay? So, let us be vigilant, men of God. Amen po ba? Amen. 1 Peter 5:8 says, be sober and be vigilant. That is the second sub-point. So, sabi dito, he must be vigilant for the adversary will attack anytime. Hindi lang dahil prone mo ang kanyang pinangungunahan sa panganib at kasalanan, kundi ang kaaway din ay maaaring umatake anumang oras. Kaya, he must exercise vigilance all the time. Walang day off. Walang holiday sa spiritual vigilance. Lagi siyang handa. Sa posibleng gawin ng kaaway. So, your adversary, the devil, sabi po ng 1 Peter 5:8, so be sober and be vigilant because your adversary, the devil, so yung pong salitang devil mo dyan, it means false accuser or slanderer. So yun po yung ibig sabihin ng devil, ng kaaway. Sa pamamagitan ng kanyang mapandayang pananalita o mapanlinlang na pananalita. Kapag hindi mo tayo maging maingat dyan, kung hindi mo tayo magiging watchful mo dyan, ay tayo ho ay masisila, sabi po ng talata. Tayo ho ay, sabi dito, kagaya ng isang leon, prowls around, seeking someone to devour. So, prowls around, it means to walk around. Tulad yan sa isang leon. Kita naman po natin ang leon bago niya atakihin ang kanyang prey. So, ang kanyang position ho is umiikot po siya. At hinihintay niya yung tamang tiyempo, yung tamang pagkakataon para atakihin yung kanyang prey. So, ganun din po ang kaaway sa atin. Siya ho ay umiikot, tinabagay katulad ng isang leon ay iniikutan ho tayo at kung may nakita ho siyang, kumbaga, nandun yung ating kahinaan, so, saka ho siya aatake. So, ganun po ang kaaway. Okay? And seeking someone, not only nakikita ho tayo, kundi searching someone. So, that is the word. Okay? The word seeking is searching. Talagang hinahanap niya. Tinitingnan niyang mabuti kung sino ang kanyang lalapain, kung sino ang kanyang gagambahin. At ang pagdamba na kanyang gagawin ay doon sa talagang part na wala na siyang kawala. Hindi na siya makakaligtas. So, ganun po ang kaaway, mga kapatid. At ang mga lalaki ho ng Diyos, dapat maging aware po rito. He is fully conscious of this. Ang kaaway ay nakamatsyag din. Kaya maging mapagmatsyag po tayo. Una sa ating sarili. Batayan din natin ang ating sarili.
Hindi lang po tayo nagbabantay sa ating mga minamahal. Ang sarili din po natin, bantayan natin. Baka tayo ang target ng kaaway. So without that, wala yung biblical masculinity. We're just a man created, sabi nga, by God. Pero biblical masculinity, sabi dito, it has to do with paano tayo magiging isang watchful na tao. Vigilant. Okay? That's why we are to be conscious for the schemes of Satan. So another word is wiles of Satan. Sabi ko doon sa Ephesians 6. Diba? So you are, sabi doon, you're able to stand firm against the wiles of the devil or the schemes of the devil. Stand firm in the faith. Put on the full armor of God. Diba? Isuot natin ang baluti ng Diyos upang tayo ay makapanaig o makatayo ng matibay laban sa mga pakanan ng kaaway o sa mga palaso ng kaaway o sa mga pag-atake niya sa atin. That's why exercise your spiritual vigilance. Men of God, men in Christ, let us exercise your spiritual vigilance against deception, against indifference, and against sin. Amen? Kayo ba kayo lalaki? May mga lalaki kayo lalaki. Pero ang pagkalalaki natin hindi dahil sa paglikala ng Panginoon, kundi bilang isang tunay na lalaki. At ipapakita mo natin yan sa pamamagitan ng ating vigilance o pagiging tagapagbantay laban sa kaaway. Ano po? So that's number 1. Through spiritual vigilance. And we have also in verse 13, so balikan po natin, ano po sabi dyan? Okay. Verse 13. Be watchful, stand firm in the faith. Okay. So madali lang para sa atin, kung basahin natin, stand firm in the faith. We stand in the faith because we believe in the truth. Pero ano yung standing firm mo dyan? Hindi lang yung ikay naniniwala. It's not just believing in the truth. Although the word faith here speaks of the truth, katotohanan, o yung tinatawag nating salita ng Panginoon, the revealed truth, the revealed word. Okay? So sabi dyan, so stand firm in the faith. So also, number 2, ikalawa po, is through steadfastness in the faith. Ang mas dapat makilala na talagang naninindigan, matibay sa pananampalataya ay ang mga kalalakihan. Okay? Not only through spiritual vigilance, secondly, through steadfastness. So that is another word for standing firm. Yung talagang ikaw ay naninindigan. Yan, nagpupursige sa iyong pananampalataya. Hindi po ito yung faith na verb form, yung believing. Kundi yung faith po dito is the word of God, the truth, the gospel. Okay? Yung kumbaga kabuuan ng katotohanan ipinapahayag ng Diyos sa atin. So that is what we call the faith. Okay? So what is in view here is our stand for God's word. And our stand is not simply we say that we stand here, okay? Hindi lang yan sa pagsasabi na tayo ay naninindigan, kundi ang tinatawag po natin standing firm ay pinakikita sa pamamagitan ng kanyang integridad. So that is number 1. Standing firm in the faith is demonstrated by integrity. So ano ba yung ibig sabihin ng integrity? Pag sinabi mo natin integrity, yung klase ng buhay na wala makikita ang mga tao sa iyo na kapuna-puna. Walang bahid. Ng kabaluktutan.
o walang bahid ng kabulastugan. Okay? Yun po yung salitang integrity. Okay? So this is the faith that is worth standing for. And this is the faith that is worth fighting for. Kaya nga sabi ng 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Okay? So ipaglalaban mo ang pananampalataya at dapat po nating panindigan ang pananampalataya ito. Dahil ito ay sa Panginoon. At bilang ito ay sa Panginoon, ipinapakita natin, sabi dito, ang isang lalaki, he stands firm in the faith by being, sabi dyan, by having integrity or meron siyang integridad. Ano ho? At yan ho ay inalibawan naman po sa atin ng isa pang propeta. So kanina si Ezekiel, ngayon naman pupunta po tayo kay Daniel. So tingnan po natin sa Daniel chapter 6. Okay, Daniel chapter 6 verses 3 and 4. Ano po ang sabi dyan? Then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault, because he was faithful and no error or fault was found in him. Alam niyo po, itong mga satraps na ito, officials, ang gusto ko kasi nila ay mawala si Daniel kay King Darius. And naghanap sila ng pwedeng maging issue or accusation na pwede nilang isumbong kay King Darius. Pero dahil sa katapatan ni Daniel at wala silang nakitang anumang focus-focus, wala silang nakitang, alam niyo po sa NASB, ito pong translation he was not found with any ground of accusation or evidence of corruption. So hindi corrupt si Daniel. Kabaligtaran ng Babylonians. Kabaligtaran nung imperyo kung saan hari ho si King Darius. Na kung saan ay nakikilala ho bilang merong kumbaga milagro or misteryo. Yan, may misteryo nangyayari. So may corruption na nangyayari. Pero si Daniel, so wala, malinis. Malinis ang kanyang performance. Okay? Because he possesses an excellent spirit. That's why he was not found with any ground of accusation or evidence of corruption. So that is integrity. Yung walang may babato sa atin. Yung walang may pupukulong sa ating kasiyaan po natin bilang naglilingkod sa Diyos. But it doesn't mean that we are perfect or that we are sinless. Hindi naman ibig sabihin hindi tayo nagkakasala. It's just that talagang ipinabubuhay po natin ang dapat nating ipamuhay. That is integrity. At kailangan makilala mo ang lalaki, ang tunay na lalaki mo ni Kristo sa bagay na ito. To be a man of faith is to live without reproach and demonstrate a life of moral uprightness. Let us live in the same way as Daniel lived. So, ipinakita ni Daniel kung paano maging isang matuwid, kung paano makapamuhay ng may integridad. Kaya ang mga kalalakihan ay makapamuhay rin ng may integridad. Hindi ho tayo basta lang nabubuhay, humihinga, pero wala ho tayong pakialam sa kung ano magiging opinion ng tao sa atin
Baligtad ang ating pamumuhay sa ating ipinangangaral at wala tayong pakialam. I-justify pa natin yung mga kamalian natin. I-justify pa natin yung mga kasalanan na nakikita sa atin. Pero hindi po ito nakita kay Daniel. Wala silang makitang pwedeng iakusa nila sa kanya. Sapagkat tapat si Daniel. Siya'y naging tapat na lingkod. And also, it is proven by trust and devotion to God. So, not simply by saying, sabi nga, ang pagtindig ko sa pananampalataya ay hindi lamang sa pagsasabi lamang, kundi bukod sa ipinapakita natin sa pamamagitan ng integridad, pinatutunayan natin yan sa pamamagitan ng pagtitiwala at debosyon sa Diyos. Kaya sa katauhan din po ni Daniel, makikita mo natin paano niya hinarap yung persecution, paano niya tinanggap yung pagsubok na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ano pong ginawa niya sa verse 10, chapter 6, verse 10? Sige po, tingnan po natin muli. Daniel 6:10. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house, where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Wala. Sabi nga, walang nangyaring bagay na para bang nakapagpamagapag sa kanya o mas nag-cause para siya ho ay lumapit sa Panginoon. Kung ano ang kanyang ginagawa before, sabi doon, as what he had done, or as he has done previously, he prayed 3 times to God. Kahit nasa panahon siya ng pagsubok, nandun pa rin yung kanyang ginagawa. Nandun pa rin yung kanyang pananalangin ng 3 beses sa Panginoon, lumuluhod sa panalangin sa Panginoon. So, talagang yung pagtitiwala niya sa Diyos ay ganoon na lamang. At alam niya hawak ng Diyos ang kanyang buhay at hawak din ng Diyos ang sitwasyon. He is fully aware of that. At yan ho ang isa sa dapat po na taglahimik po ng isang lalaki na tinawag ng Panginoon. Biblical masculinity is also characterized by how he trusted God. Paano siya nagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga kabiguan, sa gitna ng mga karamdaman, sa gitna ng mga pagbabanta, how he trusted God and how he devoted, sabi nga, himself to God. Paano siya nagtitiwala sa Diyos at lagi niyang ginugugol ang kanyang panahon sa Panginoon. Even in the face of danger and death, he stands with courage and boldness. Thus, pinakinggan siya ng Panginoon. Kahit nandoon, yung pangyayari na siya ho ay inihulog sa kulungan ng mga leon. At ang hari Darius ho ay hindi makatulog sa pag-aalala na baka wala na si Daniel. Wala nang Daniel na tutugon sa kanya. Wala nang Daniel na magpapatuloy sa paglilingkod sa kanya. Pero nandun yung consciousness ho ni Hari Darius na ang Diyos ni Daniel ay hindi siya pababayaan. Kaya nung binalikan niya si Daniel sa kulungan, sabi ko doon sa verse 19, tingnan po natin. Ano po nangyari dyan? 19. Then at the break of day, the king arose and went in haste to the den of lions, and as he came near to the den where Daniel was, he cried out in a tone of anguish. The king declared to Daniel, O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me, because I was found blameless before him, and also before you, O king, I have done no harm. Then the king was exceedingly glad, and commanded that Daniel be taken up out of the den,
So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him, because he had trusted in his God. And the king commanded, and those men who had maliciously accused Daniel were brought and cast into the den of lions, they, their children, and their wives. And before they reached the bottom of the den, the lions overpowered them and broke all their bones in pieces. Hindi ho pagsasayang ang ating ginagawa sa Panginoon. Sa pagtitiwala ho natin sa Diyos, God assures us na tayo ho ay pakikinggan sa ating mga kagalingan at puproteksyonan niya tayo laban sa mga banta ng kaaway. Basta tayo ho'y magtiwala, sabi dito, standing firm in the faith is proven by trust and devotion to God. So patuloy tayo magtiwala sa Panginoon, patuloy tayong magkaroon ng malalim, malapit na relasyon sa Panginoon. Debosyon sa ating pong Panginoon. That is standing firm in the faith. At iyan ang isang katangian ng tunay na lalaki. Amen? Amen. So, yan po mga kapatid, ang unang dalawang katotohanan. So, to be a man of faith is to stand firm as well on God's promises. Therefore, he is courageous and devoted to Him at all times. Pag sinabi ng Diyos na magpalakas, magpalakas. Sapagkat siyang nagsabi na magpalakas ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Pag sinabi ng Diyos na pagtiwalaan mo siya, pagtiwalaan mo, sapagkat siyang nagsasabi sa iyo na pagtiwalaan mo siya, ang magbibigay sa iyo ng kakayanang magtiwala sa Kanya. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Okay? We must also keep that same level of intimacy and confidence. Kung gaano ka-intimate si Daniel sa Panginoon, sana ganun din sa atin. Pagka may mga dumating sa ating mga suliranin o mga kalungkutan, bagay na ikalulungkot natin, hindi unais ng Panginoon na ilubog natin ang ating mga sarili sa kalungkutan. Ang gusto ko ng Diyos, turuan tayong maging submissive at maging pasensyoso o pasensyosa at ipagtiwala natin sa Kanya kung ano man ang mga kabigatan ito. Amen. Kaya nga, sabi doon sa sinundan po nung 1 Peter 5:8, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Diba? Ang Diyos ang nag-iingat, ang Diyos ang nagpapayapa. Okay? At wala tayong matatamong kapayapaan labas sa Kanya. Kaya, let us cast all of those sa Panginoon. Okay? Kagaya mo sa atin. Kumbaga, salungat ko ito doon sa, sa konsepto ko ng pagiging isang lalaki sa daigdig, na kung saan, yung kumbaga winnable, or lagi siyang malakas. Lagi siyang matatag. Yan. Pero ang katatagan nun natin ay galing sa Panginoon. But it doesn't mean na sa habang panahon o sa lahat ng pagkakataon malakas tayo. Darating ang panahon na talagang kakailanganin mo natin ang Diyos. Amen. Hindi yan kawalan ng pagkalalaki. Yan ang katangian ng santunay na lalaki kay Kristo. Ang pagtiwalaan natin ng Panginoon sa panong mahina tayo. At ipagkatiwala natin sa Kanya lahat. Okay? So that's the first two. Through spiritual vigilance and through steadfastness in the faith. So, unang dalawang bulok pa lang po yan. At sa susunod po na linggo, ito pong nalalabing tatlo, nakatotohanan po ang ating matutunghayan. So, number 3, through servant leadership, that is act like men. Through strength under control, be strong. And through sacrificial love. That is verse 14.
Gawin natin ang lahat ayon sa pag-ibig. Wala may pag-ibig. So that's biblical masculinity, brothers and sisters. Especially sa mga kalalakihan po natin, ang pagpapakalalaki ho, ay hindi ho based doon sa ating kung paano tayo nilikha ng Diyos. Kundi kung based ho sa kung ano ho ang pagka-design ho sa atin ng Panginoon bilang isang bagong nilalang, bilang isang iniligtas mula sa kasalanan. And that is the first two, sabi nga, to be vigilant and to stand firm or to be steadfast in the faith. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita at patuloy po namin ay pamuhay ang iyong salita sa aming buhay upang mas makilala kaming sumusunod, hindi lamang makilala kami ayon po sa aming gender, Panginoon, kundi bilang ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Bilang ikaw ang Diyos na aming pinagtitiwalaan. Salamat po muli sa iyo po ang kapugihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapugihan.